Ang isang prinsipe na hinatulan na hindi na muling makakalakad ay malapit ng tumayo sa Pilipinas. Tahimik na lumapag ang kanyang puting pribadong medical jet sa runway ng Ninoy Aquino International Airport sa ilalim ng ilaw ng gabi ng Maynila. Nagbukas ang pinto ng eroplano at isang kawan ng mga medikal na propesyonal at mga tagapayo mula sa royal family ng Dubai ang mabilis na bumaba, puno ng seryosong pag-aalala. Sa gitna ay isang high-tech na wheelchair na sumusuporta sa katawan ni Prinsipe Khalid, isang maharlika ng United Arab Emirates, ngunit siya ay walang lakas, tila kinuha ang kanyang buhay kasama ang kanyang 2 binti matapos ang isang aksidente sa polo. 5 taon na siyang nalulubog sa kawalan ng pag-asa. Ang mga nangungunang ospital sa mundo ay pare-parehong nagsabi na hinding-hindi na siya makakalakad muli. Ngunit sa gabi na maningning pa rin ang Maynila at hindi tumitigil sa paghinga, walang nakakaalam na sa hindi kalayuan, ang maliit na bansang ito ay yayanig sa pananampalataya ng royal family at magpapatunay sa mundo na minsan, ang mga bagay na tila wala ng pag-asa ay hindi naman talaga walang lunas, hindi lang natagpuan ang tamang paraan upang tingnan. Matapos ang parirala na tila kidlat sa gitna ng gabi ng Maynila, walang sino man sa entourage ni Prinsipe Khalid ang nagsalita ng anuman. Ang mahinang tunog ng mga gulong ng wheelchair na dumadaan sa makinis na sahig ng espesyal na lounge ay tahimik, ngunit mas mabigat kaysa sa lahat ng pag-alo sa mundo. Dahil para sa mga matagal nang sumusunod sa kanya, ang tunog na iyon ay ang tunog ng patuloy na pagkatalo sa loob ng 5 taon. 5 taon na ang binata, na dating matikas na nakasakay sa kabayo, ay kailangang buhatin at alagaan at pinapanood ang kanyang buhay na unti-unting lumalayo araw-araw. Bago ang aksidente, si Prinsipe Khalid ay isang imahe ng pagiging perpekto sa bawat aspeto. Siya ay bata, malakas, disiplinado, at sinusubaybayan ng royal family hindi lamang dahil sa kanyang kapanganakan kundi dahil din sa kanyang personalidad na handang umako ng malalaking responsibilidad sa hinaharap. Ang polo match noong araw na iyon ay hindi unusual. Ito ay isa lamang sa maraming araw sa kanyang buhay na puno ng dignidad, bilis at kumpiyansa. Ngunit walang nakakaalam na sa isang kisap mata, magtatago ang kabayo at ang kanyang katawan ay babagsak ng marahas sa lupa at ang impact na iyon ay kukuha ng lahat ng sabay-sabay. Matapos ang aksidente, ang unang emergency room ay puno ng kaguluhan. Ang medical team ay tumatakbo paloob at palabas nang walang tigil. Ang lahat ng uri ng life support equipment ay sabay-sabay na ginamit. Ang mga utos ay sumasabay sa mahihinang dasal ng pamilya. Nang lumabas ang unang resulta ng pagsusuri, agad na nagbago ang mukha ng senior doctor. Malubhang nasira ang kanyang gulugod at ang mahahalagang sistema ng nerbiyos ay malubhang naapektuhan. At bagaman walang naglakas loob na sabihin ng direkta ang pinakamalupit na salita, lahat ay nagsimulang maunawaan na ang buhay ng batang prinsipe ay hindi na magiging katulad ng dati. Simula noon, ang lahat sa kanyang buhay ay napalitan ng salitang paggamot. Ang palasyo ay naging isang walang tulog na medical coordination center. Ang listahan ng mga espesyalista mula sa buong mundo ay patuloy na dumarating. Estados Unidos, Inglaterra, Germany, Switzerland, ang mga pangalan ng pinakamahusay na ospital sa mundo ay binabanggit na parang huling pag-asa. Paulit-ulit, dinadala ng kanyang pribadong eroplano ang prinsipe sa iba't ibang kontinente para sa operasyon, para sa pisikal na therapy, para sa pagtatasa, para sa pagsubok ng mga bagong teknolohiya upang kumapit sa anumang maliit na pagkakataong natitira. Ngunit sa bawat pagkakataon na sumisibol ang pag-asa, kasing bilis din itong namamatay. Ang ilang doktor ay nagsalita ng maingat, ang ilan ay masyadong direkta. Ang ilan ay sinubukang pumili ng malumanay na salita, ngunit ang ibig sabihin ay pareho. Ipinaliwanag nila sa wika ng agham, sa mga scan, sa mga graph, sa mga istatistika, at sa tumpak na ebidensya na walang puwang para sa puso na tumutol na ang pinsala ay napakalubha upang gumaling. Ang pariralang ito ay hindi isang beses lang sinabi, kundi paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa maraming ospital sa iba't ibang bansa. Hanggang sa huli ay tumagos ito ng malalim sa isip ni Prinsipe Khalid higit pa sa pisikal na sugat. Sa paglipas ng panahon,
unti-unting nanghina ang kanyang dating malakas na kalamnan, ang kanyang dalawang binti, na dating tumpak na kumokontrol sa kabayo sa larangan, ay naging walang reaksyon, nakakatakot. Ang katahimikan ng katawan ang pinakamasakit. Hindi ang sakit, hindi ang tunog ng mga medical device, hindi kahit ang hatol ng mga eksperto, kundi ang pag-uutos niya sa kanyang sarili na igalaw ang kanyang daliri sa paa at walang nangyari. Ang ganoong uri ng kawalan ay unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao mula sa loob na nagdulot sa kanya upang magtanong kung siya pa rin ang may-ari ng katawan na ito. Sa unang taon, lumaban pa ang prinsipe. Sa ikalawang taon, sinubukan niya pa ring magtiis. Sa ikatlong taon, nawala na ang kanyang ngiti. Sa ikaapat na taon, halos hindi na niya binabanggit ang kinabukasan. At pagpasok ng ikalimang taon, ang natira ay hindi pag-asa, kundi isang walang direksyon na pag-iral. Pumayag siyang sumailalim sa itinakdang paggamot, pumayag na alagaan ang kanyang koponan, pumayag na ipagpatuloy ng lahat sa paligid niya ang kanilang mga tungkulin, ngunit sa kaibuturan, hindi na siya naniniwala na may anumang magbabago. Ang malaking halaga ng pera, ang kapangyarihan ng royal family, ang pandaigdigang network, ang makabagong teknolohiya, lahat ng hindi kayang hawakan ng ordinaryong tao ay inilagay sa kanyang mga paa. Gayunpaman, nakaupo pa rin siya sa parehong wheelchair. Ang pinakamasakit ay marahil hindi lamang ang prinsipe, kundi ang kanyang ina. Pinanood niya ang kanyang anak, na dating nagniningning, na dahan-dahang nagsara sa kanyang sarili. Nakita niya ang dati niyang kumpiyansang tingin na naging kawalan. Nakita niya ang binatang dating pumapasok sa silid na puno ng enerhiya, na naging isang taong halos walang pakiramdam kahit tumingin sa labas ng bintana. Mas mahirap para sa isang ina na tanggapin ang pagkatalo kaysa sa kanyang anak dahil ang puso ng isang ina ay patuloy na humihingi ng pagkakataon kahit na ang lahat ng lohika sa mundo ay nagsasabing wala nang natira. Kaya naman, ang pagpunta sa Pilipinas ay hindi nagmula sa paniniwala ni Prinsipe Khalid. Sa halip, ito ay nagmula sa panalangin ng kanyang ina na hindi pa rin sumusuko. Narinig ng Reyna ang mga kwento tungkol sa mga holistic na pamamaraan ng paggamot sa Asya, lalo na sa Pilipinas, isang lupain kung saan maraming tao ang naniniwala sa balanse ng katawan, isip at holistic na paggaling. Para sa iba, ang kwentong ito ay maaaring tila isang mahina na pag-asa lamang. Ngunit para sa isang inang nakakita sa kanyang anak na nalulubog sa dilim sa loob ng maraming taon, kahit na ang pinakamaliit na liwanag ay sapat na mahalaga upang sundan. Ngunit ang prinsipe ay hindi dumating dito bilang isang mananampalataya. Dumating siya sa Maynila bilang isang taong napapagod na at wala ng lakas upang maniwala pa. Kung gaano kaganda ang lungsod na ito, kung gaano kabait ang mga tao, o kung gaano katanyag ang mga doktor sa Pilipinas, hindi pa rin ito makakalusot sa pader ng paulit-ulit na pagkabigo sa kanyang puso. Pinabayaan lang niya ang entourage na dalhin siya. Pinabayaan ang pinto ng eroplano na magbukas. Pinabayaan ang mga gulong ng wheelchair na umusad tulad ng isang taong pumapayag na ipagpatuloy ang paglalakbay dahil ayaw niyang saktan ang pagmamahal ng kanyang ina, higit pa sa paniniwala na mababago ng destinasyon ang kanyang kapalaran. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng gabing ito sa Maynila. Dahil bago pa man maganap ang anumang tunay na paggaling, ang buhay ni Prinsipe Khalid ay umabot na sa pinakamadilim nitong punto. Hindi siya naghihintay ng himala, hindi man lang siya umaasa na may himala, ngunit minsan, ang mga kwentong tunay na nagbabago ng buhay ng tao ay nagsisimula sa isang panahon kung kailan wala ng lakas ang puso na umasa pa. At minsan, ang pinakamalalim na pagbabago ay hindi nagsisimula sa pagkakaroon ng sagot, kundi sa pagkakakilala sa isang taong tumitingin sa ating sakit ng kakaiba mula sa buong mundo. Tahimik na umalis ang convoy ng hari mula sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga headlight ng kotse ay humahaba sa pangunahing kalsada ng Maynila sa gitna ng isang lungsod na ayaw pa ring matulog. Kahit gabi na, ang magkabilang gilid ng kalsada ay puno ng buhay. Ang mga street food stalls ay may usok pa ring umaalpas. Ang amoy ng adobo, sinigang at pampalamig na halo-halo ay magkahalo sa hangin. Ang mga motorsiklo ay mabilis na umaagap.
Nagtatawanan pa rin ang mga tao at nag-uusap sa ilalim ng orange na ilaw na sumasalamin sa basang bangketa mula sa nakaraang ulan. Ang buong lungsod ay may sariling ritmo, isang ritmo na hindi masyadong mabilis para maging malupit at hindi rin masyadong tahimik para maging nakakapanlumo. Sa halip, mayroon itong buhay, init at isang mahina ngunit matatag na hininga. Ngunit sa pinakatahimik na sasakyan sa gitna, ang binata na sentro ng lahat ay nakaramdam na parang nasa ibang mundo. Tahimik na nakaupo si Prinsipe Khalid sa kanyang espesyal na wheelchair, nakatitig sa labas ng kotse ng walang direksyon. Nakita niya ang mga ilaw na sumasalamin sa salamin. Nakita niya ang mga convenience store na bukas pa. Nakita niya ang mga ordinaryong tao na naglalakad pa uwi dala ang kanilang mga pagkain, may pagod ngunit tahimik na mukha. At ang mga larawang iyon ay tumusok sa kanyang puso ng kakaiba dahil ang mga bagay na mayroon ng mga taong iyon nang hindi iniisip ay naging napakalayo para sa kanya. Ang paglalakad gamit ang sariling mga binti, ang paghinto sa anumang lugar na gusto niya, ang pamumuhay nang hindi kailangang alalayan sa lahat ng oras. Habang mas maraming buhay ang Maynila, mas nagiging malinaw ang katahimikan sa kanyang puso. Ang buong convoy ay nagtungo sa isang nangungunang pribadong ospital sa gitna ng lungsod na kilala sa mga dayuhang pasyente sa mataas na antas ng pangangalaga. Ngunit ang kaibahan sa maraming mararangyang medical na sentro sa mundo ay hindi lamang ito moderno, kundi mayroon ding Filipino gentleness na nakatago sa bawat sulok mula sa mga ilaw sa pasilyo na hindi masyadong maliwanag at matigas. Ang mahinang amoy ng mga halamang gamot na gumagala hanggang sa magalang na tono ng mga receptionist na halos hindi nagpaparamdam na sinusuri ka kundi sa halip ay parang inaalagaan ka. Nang dahan-dahang idinala ang wheelchair ni Prinsipe Khalid sa pamamagitan ng salamin na pinto sa espesyal na lugar ng paggamot, ang medical team at mga nurse na naghihintay ay yumuko bilang pagbati ng may paggalang. Walang nagpakita ng gulat sa mataas na posisyon ng pasyente, ngunit walang nagpabaya sa bigat ng sitwasyon. Ang lahat ng mga mata ay tahimik at may labis na paggalang. Ito ay isang pagtanggap na Pilipino na hindi kailangang magmayabang, ngunit nagpaparamdam sa bisita ng sinseridad mula sa unang sandali. Sa gitna ng pangkat, may isang lalaking nakatayo sa harap, nakasuot ng malinis na puting lab gown. Ang kanyang kilos ay hindi masyadong seryoso upang lumikha ng distansya, at hindi rin masyadong relax upang magmukhang pabaya. Siya si Dr. Rafael Mendoza, isang espesyalista sa rehabilitative medicine at neuromuscular movement. Ang kanyang pangalan ay hindi ang pinakasikat sa Western world, hindi madalas na lumalabas sa mga pabalat ng internasyonal na medical magazine, at wala siyang kilos ng isang taong sumusubok na humanga sa iba. Ngunit sa sandaling lumapit siya kay Prinsipe Khalid, naramdaman ng prinsipe ang isang bagay na hindi katulad ng sinumang naunang doktor. Hindi ito kaguluhan, hindi ambisyon, at hindi kumpiyansa ng isang taong gustong patunayan ang kanyang sarili. Sa halip, ito ay isang katahimikan na nagmumula sa isang taong alam kung ano ang hinahanap niya. Si Dr. Mendoza ay bumati sa malinaw at malumanay na Ingles nang hindi kinakailangan bago magalang na nagmano sa reyna at sa mga tagapayo. Ang kanyang kilos ay napakasimple na halos walang formalidad, ngunit ito ay nakapagpatahimik sa silid ng hindi kapanipaniwala. Hindi niya sinimulan ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang reputasyon, hindi siya mabilis na nangako ng mga himala, at hindi siya nagpakita ng kaguluhan sa paggamot sa isang miyembro ng royal family. Sinabi lamang niya na sa gabing iyon, gusto niyang suriin ng detalyado ang katawan ng prinsipe mismo dahil minsan, ang pinakamahalagang sagot ay wala sa daan-daang pahina ng ulat, kundi sa kung ano ang tahimik na sinusubukang sabihin ng katawan. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagdulot sa maraming dayuhang tagapayo na magkatinginan dahil sa loob ng maraming taon, ang mga medikal na ulat ang lahat sa kasong ito. Mga MRI, X-ray, resulta ng pagsusuri sa nerbiyos, mga talahanayan ng pagbawi, lahat ay paulit-ulit na sinuri, hanggang sa halos walang nag-isip na may natira pa upang matuklasan sa mismong katawan ng pasyente. Ngunit si Dr. Mendoza ay humiling na magsimula doon, mula sa pasyente, hindi sa mga dokumento. Ang espesyal na examining room ay tahimik nang magsimula ang pagtatasa.
Walang makina ang gumagawa ng ingay. Mayroon lamang mainit na ilaw at tumpak na paggalaw ng isang bihasang doktor. Sinuri niya ng detalyado ang bawat hanay ng mga resulta ng pagsusuri, ngunit hindi lamang siya tumigil sa mga larawan ng pinsala sa gulugod. Sinuri niya ang pelvic alignment, ang pagkaliit ng mga kalamnan sa hita, ang tensyon sa ibabang likod, ang antas ng paghigpit ng mga malalim na kalamnan, ang bahagyang pagtugon ng balat, at kahit ang pattern ng paghinga ni Prinsipe Khalid habang sinusubukang kontrolin ang sakit ng hindi ipinapakita. Pagkatapos, sinimulan niya ang pagsusuri sa katawan sa isang paraan na halos hindi pamilyar sa mga dayuhang medical team. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumindot sa ritmo sa kahabaan ng mga kalamnan, tendons, at mga joint na hindi marahil bibigyan ng kahalagahan ng ordinaryong tao. Nagtagal siya ng mas matagal kaysa sa inaasahan ng sinuman, may layunin tulad ng isang taong maingat na nagbabasa ng isang lihim na wika sa katawan ng ibang tao. Si Prinsipe Khalid sa simula ay walang inaasahan. Hinayaan lamang niya na magpatuloy ang lahat tulad ng dati. Ngunit habang nagpapatuloy ang pagsusuri, nagsimula siyang maramdaman na sa pagkakataong ito ay hindi ito katulad ng dati. Hindi siya tinitingnan ng doktor na ito na parang sumusubok na kumpirmahin ang dating diagnosis, kundi hinahanap niya ang isang puwang, isang maliit na puwang sa pagitan ng imposible at hindi pa natatapos. Sa huli, huminto si Dr. Mendoza sa kanyang kamay sa ibabang likod ng katawan ng prinsipe. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, hindi gulat, kundi isang tingin ng isang taong nagsisimulang pagtagpi-tagpiin ang ilang piraso. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang koponan bago bumaling ng magalang sa ina ng prinsipe at nagsalita sa isang boses na sapat na matatag upang malaman ng lahat na ang mga salitang ito ay hindi walang basehan na pag-alo. Sinabi niya na ang pinsala sa gulugod ay talagang malubha at wala siyang intensyon na itanggi ang mga medikal na katotohanan na kinaharap ng prinsipe sa loob ng maraming taon. Ngunit mula sa nakita at naramdaman niya, maaring hindi nagtatapos ang problema sa lugar lamang ng pinsala. Maraming malalim na kalamnan ang nasa matagal na estado ng paghigpit. Ang sistema ng paggalaw ay matagal nang nakablock. Ang sirkulasyon, pagtugon, at ilang bahagi ng signal transmission ay tila nakakulong sa isang walang galaw na estado, hindi dahil wala nang natitirang potensyal, ngunit maaaring hindi ito kailanman nagising sa tamang paraan. Ang buong silid ay mas tahimik kaysa dati. Agad na kunot-noo ang isang dayuhang doktor. Hindi siya direktang tumutol, ngunit malinaw sa kanyang mukha na nagdududa siya ng labis. Ngunit hindi nagmadaling magpaliwanag si Dr. Mendoza ng mahaba. Tahimik lamang niyang sinabi na ang modernong medisina ay napakagaling sa pagtukoy ng lokasyon at kalubhahan ng pinsala. Samantala, ang holistic rehabilitative science ng Asya ay naniniwala na, minsan, ang katawan na tila tahimik ay maaaring hindi pa nawawala ang lahat, ngunit kailangan lamang ng isang paraan upang muling ikonekta ang buong sistema. Sa sandaling iyon, walang naglakas loob na sabihin na natagpuan na niya ang sagot, ngunit sa katahimikang iyon, mayroon nang nagsimula. Hindi himala, hindi panaginip, kundi isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot kaysa sa posibilidad. At minsan, para sa mga matagal nang nasa dilim, ang pinakamalakas na nagpapakaba sa puso ay hindi ang biglang pagliwanag, kundi ang paglakas loob ng isang tao na sabihin na marahil ay hindi pa tapos ang kwentong ito. Ang pariralang marahil ay hindi pa tapos ang kwentong ito ay hindi nagpawi ng mga pagdududa sa examining room. Sa halip, lalo nitong pinalalim ang katahimikan na bumabalot. Maingat na nagkatinginan ang mga tagapayo mula sa royal family ng Dubai. Ang 2 o 3 dayuhang doktor na sumusubaybay sa kasong ito sa loob ng maraming taon ay hindi direktang nagpakita ng pagkadismaya, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng mga tanong. Ang mga taong ito ay dumaan sa hindi mabilang na nangungunang ospital, sinuri ang mga scan ng detalyado hanggang sa halos maalala na nila ang bawat pinsala at paulit-ulit na narinig ang malinaw na pahayag mula sa mga eksperto sa buong mundo na halos wala ng pag-asa sa daan na ito. Kaya't ang isang Filipino na doktor na tahimik na nagsabi na mayroon pa ring posibilidad ay hindi madaling tanggapin. Ngunit ang kaibahan noong gabing iyon ay hindi nagsalita si Dr. Mendoza,
na parang gustong manalo sa sinuman. Hindi niya itinatanggi ang dating ebidensya, hindi niya minamaliit ang paraan ng pag-iisip ng mga Western na doktor, at hindi niya sinusubukan na ipataas ang kanyang agham higit sa anumang teknolohiya. Tumayo lamang siya ng matatag sa gitna ng pagdududa na iyon at ipinaliwanag sa isang kalmado, malalim na boses na ang modernong medisina ay may malaking kontribusyon sa sangkatauhan, lalo na sa tumpak na diagnosis, operasyon, pagtatasa ng antas ng pinsala at pagkontrol ng kritikal na kondisyon. Ngunit kasabay nito, ang paggaling ng isang tao upang muling magkaroon ng buhay ay minsan hindi lamang nakadepende sa mga larawan at numero, dahil ang katawan ng tao ay hindi lamang binubuo ng magkakahiwalay na buto, nerbiyos at kalamnan, kundi magkakaugnay sa isang malalim na komplikadong sistema. Bumaling siya kay Prinsipe Khalid at dahan-dahang nagpatuloy na parang pumipili ng mga salita na hindi makakasakit sa damdamin ng sinuman na sa loob ng 5 taon, ang katawan ng prinsipe ay hindi lamang nasaktan mula sa iisang aksidente, kundi kinailangan ding harapin ang matagal na kawalan ng galaw. Ang mga malalim na kalamnan ay nagkaroon ng matagal na paghigpit, unti-unting nakalimutan ng sistema ng paggalaw ang natural na ritmo, nagambala ang sirkulasyon at bumaba ang ilang pagtugon dahil walang sinumang nakakaabot sa pinagmulan ng naipon na pagpigil at pagbara. Upang mas madaling maunawaan, ang tila na wala na lahat ay maaaring may ilang bahagi na hindi pa namamatay, natutulog lang ng napakalalim upang matawagan pabalik sa parehong paraan. Hindi agad naniwala ang lahat sa paliwanag na ito, ngunit wala namang umistorbo sa kanya. Nagpatuloy siyang magsalita tungkol sa konsepto ng paggamot na malalim na nakaugat sa kultura ng Asya, lalo na sa mga lupain tulad ng Pilipinas na matagal nang nagbibigay halaga sa balanse ng katawan at isip. Maraming Pilipino ang lumaki na may pag-unawa na ang sakit ay hindi lamang isang abnormalidad ng isang bahagi ng organ, kundi isang kawalan ng balanse na nagiging sanhi ng domino effect. Kapag nahihirapan ang katawan, tensyonado ang isip. Kapag nawawalan ng pag-asa ang isip, mas lalong nagsasara ang katawan, kaya't ang paggamot ay hindi lamang pag-aayos ng nasira, kundi ang unti-unting pagtanggal ng mga buhol sa buong sistema ng may pasensya at katumpakan. Tahimik sandali ang senior advisor ng hari bago direktang nagtanong kung ano ang nakikita ni Dr. Mendoza na pamamaraan. Agad na sumagot ang Filipino na doktor nang walang pag-aalinlangan. Ang unang hakbang ay hindi ang pilitin ang prinsipe na tumayo, hindi ang subukan ang kanyang mga limitasyon, at hindi ang mangako ng labis na resulta. Sa halip, ito ay ang pagpapalaya sa paghigpit ng mga malalim na kalamnan, pagbabawas ng pressure na maaaring makagambala sa sistema ng nerbiyos, pagpapanumbalik ng sirkulasyon, pagpapasigla ng pandama, at unti-unting paggising sa katawan, upang muling maalala na kaya pa rin itong tumugon sa buhay. Gagamitin niya ang isang pinagsamang paggamot, manumanong therapy, acupressure, pag-uunat ng kalamnan, partikular na pagpapasigla, at maingat na suporta, hindi upang lumikha ng isang imahe ng himala, kundi upang buksan ang unang pinto na maaaring matagal ng nakasara. Hindi nagsalita ang ina ng prinsipe ng matagal. Namumula ang kanyang mga mata mula sa mga gabing halos hindi siya nakatulog ng buo sa loob ng maraming taon. Ngunit sa kanyang tingin, mayroon pa ring nakatagong panalangin. Tiningnan niya ang kanyang anak na tahimik na nakaupo sa wheelchair bago bumaling kay Dr. Mendoza at marahan na tumango. Ang pagtango na iyon ay walang ritual na kagandahan, walang utos, walang komplikadong negosasyon, ngunit ito ay ang pagbibigay ng pinakamahalagang bagay sa isang doktor, tiwala, sa sandaling halos gumuho na ang lahat. Hindi nagtagal, mabilis ngunit maayos na inihanda ang espesyal na therapy room na halos walang sinumang kailangang mag-utos ng paulit-ulit. Ang mga Filipino nurse ay tahimik at tumpak na gumagalaw na parang alam na ng bawat isa ang kanilang tungkulin. Bahagyang pinaliwanag ang mga ilaw sa silid upang hindi masyadong magising ang katawan. Ang mahinang amoy ng mga halamang gamot ay banayad na gumagala mula sa mainit na tela at langis na inihanda. Ang mga kagamitan sa physical na therapy, low-level electrical stimulators, therapy bed, at mga tool para sa paunang pagsusuri ng pagtugon ay maayos na inayos.
Lahat ay nagbibigay ng pakiramdam na naiiba sa malamig na operating room. Hindi ito lugar ng pakikipaglaban sa katawan, kundi isang lugar na nag-iimbita sa katawan na bumalik. Maingat na inilipat si Prinsipe Khalid sa therapy bed. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon pa rin, tulad ng isang taong ayaw magbigay ng pahintulot sa pag-asa na muling pumasok. Tinuruan siya ng mga kabiguan ng nakaraan na maging maingat sa bawat pag-alo. Ngunit sa gabing ito, hindi gaanong nagsalita si Dr. Mendoza. Sinabi lamang niya ng maikli na minsan ay maaaring makaramdam ng paghigpit, sakit o bigla ang init na hindi palaging senyales ng panganib kundi ang wika na ginagamit ng katawan upang tumugon kapag ang matigas na bahagi ay nagsisimulang mahawakan. Pagkatapos, nagsimula ang paggamot. Ang mga kamay ni Dr. Mendoza ay matatag ngunit hindi magaspang. Sinimulan niya sa pagluwag ng mga kalamnan sa ibabang likod, balakang, at hita sa isang ritmo na sapat na malalim upang maabot ang mga kalamnan na matagal nang mahigpit, ngunit sapat na maselan upang hindi labanan ng katawan. Hindi siya nagmadali. Hindi niya ginawa ito na parang kailangan niyang patunayan ang anuman sa harap ng mga dayuhang doktor, kundi ginawa niya ito na parang isang bihasang manggagawa na dahan-dahang tinatanggal ang buhol ng isang lubid na matagal nang magkakabuhol. Sa bawat pagpindot niya sa kahabaan ng kalamnan, bahagyang nanginig si Khalid. Ang pakiramdam na matagal nang nawala ay hindi bumalik sa anyo ng kaligayahan, kundi sa anyo ng bigat, matinding sakit at sorpresa. Dahil ang mga ito ay nangangahulugang ang kanyang katawan ay nakakaunawa pa rin sa isang tiyak na antas. Habang nagpapatuloy ang mano-manong therapy sa loob ng ilang panahon, nagsimulang lumabas ang ilang patak ng pawis sa noo ng prinsipe. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga labi, sinusubukang tiisin ang kakaibang pakiramdam na iyon. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang katawan ay naging tahimik na parang walang buhay na lupain. Ngunit ngayon, sa ilalim ng katahimikan na iyon, mayroong bahagyang paggalaw. Nakita ito ng Filipino team, ngunit walang sino mang nagpakita ng labis na kaguluhan dahil sa kultura ng paggamot sa Pilipinas, ang pagmamadali at pagmamayabang ay hindi kailanman nakakatulong sa kaligtasan ng pasyente. Tanging ang katahimikan, katumpakan, at malalim na pagmamasid ang kinakailangan. Mula sa pagluwag ng kalamnan, lumipat si Dr. Mendoza sa partikular na pagpapasigla. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang pindutin at suriin ang mga mahahalagang koneksyon sa kahabaan ng balakang, likod, at hita, at pagkatapos ay huminto sa ilang partikular na lugar ng mas matagal. Bahagyang tumindi ang kanyang ekspresyon. Bumaling siya upang utusan ang kanyang assistant na maghanda ng low-level electrical stimulator at isa pang hanay ng mainit na tela. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit mas matatag na may makabuluhang kahulugan. Mabilis na lumapit ang isang batang Filipino nurse upang tumulong. Hindi siya nagtanong ng paulit-ulit na parang lahat ay nagsisimula nang makakita ng isang partikular na landas. Sa mga sandaling iyon na walang gustong kumurap, agad na kunot noo si Prinsipe Khalid. Nagkaroon ng bahagyang paggalaw ang kanyang ibabang katawan. Hindi isang malinaw na paggalaw, hindi isang paggaling na maaaring ipahayag ng sinuman, kundi isang pagtugon na hindi dapat palampasin kahit kaunti. Huminto ang mga mata ni Dr. Mendoza na parang natanggap niya ang unang sagot. Hindi siya ngumiti, hindi niya binanggit ang salitang himala, ngunit tahimik na sinabi, "Mabuti." Nagsisimula ng makipag-usap sa atin ang katawan. Ang pangungusap na iyon ay napakahina na halos bulong, ngunit ito ay nagdulot sa buong silid na parang huminto sa paghinga. At sa sandaling iyon, walang nakakaalam kung gaano kalayo ang destinasyon, walang naglakas loob na kumpirmahin kung ang taong hinatulan na walang pag-asa ay makakalakad nga. Ngunit ang lahat sa silid ay tahimik na nakaramdam na mayroong isang bagay na matagal nang natutulog ang nagsisimulang magising. Matapos ang mahinang pangungusap ni Dr. Mendoza na nagsisimula ng makipag-usap sa atin ang katawan, walang sino man sa silid ang naglakas loob na gumalaw ng masyadong mabilis. Maging ang mga dayuhang doktor na dati ay puno ng pagdududa ay tahimik na ngayon. Dahil ang nangyari ay maaaring hindi pa sapat na ebidensya para ipahayag ng sino man ang tagumpay, ngunit sapat na ito upang sirain ang dating katiyakan na bumalot sa kasong ito sa loob ng 5 taon.
Ang katahimikan, na dating mabigat mula sa kawalan ng pag-asa, ay ngayon ay nagbago sa ibang uri ng katahimikan. Tahimik dahil ang lahat ay naghihintay kung ang bagay na kumilos mula sa dilim ay muling mamamatay o unti-unting magiging tunay na liwanag. Hindi hinayaan ni Dr. Mendoza na ang kaguluhan ang maging gabay niya. Nagpatuloy siyang magtrabaho ng may kahanga-hangang kalmado at organisadong ritmo na parang alam niya na ang pinakamahalagang panahon ng paggamot ay hindi kapag ang lahat ay umaasa, kundi kapag kailangang mag-ingat na hindi mapabilis ang pag-asa hanggang sa hindi na kayanin ng katawan. Agad niyang inayos ang plano ng detalyado, binawasan ang ilang pressure, dinagdagan ang mainit na compress sa mga lugar kung saan mas tumutugon ang kalamnan kaysa sa normal, at inutusan ang kanyang assistant na maghanda ng isa pang antas ng partikular na stimulation. Ngunit ang lahat ay nanatili sa ilalim ng parehong prinsipyo: huwag pilitin, huwag puwersahin, at huwag takutin ang katawan upang muling magsara. Si Prinsipe Khalid ay nakahiga pa rin ng tahimik sa therapy bed, ngunit sa katahimikan na iyon, ang damdamin sa loob ay hindi na pareho. Nagsimula siyang maramdaman ng isang bagay na matagal nang hindi nangyari. Hindi ito malinaw na sakit, hindi simpleng pressure, kundi isang malalim na pakiramdam ng bigat, na parang sa bahaging dating tahimik ay may mahinang hininga na muling pumapasok. Ang pakiramdam na iyon ay nagpadali sa pagtibok ng kanyang puso nang hindi niya namalayan, dahil para sa ordinaryong tao, ang pakiramdam ng sakit ay maaaring nakakainis, ngunit para sa isang taong ang ibabang katawan ay naging tahimik na parang pag-aari ng ibang tao, ang pinakamaliit na pakiramdam ng bigat ay halos kasing halaga ng pakikinig sa isang tawag mula sa isang tahanan na inakalang nawala magpakailanman. Dahan-dahang binago ni Dr. Mendoza ang posisyon ng stimulation. Sinundan niya ang linya ng therapy mula sa ibabang likod, balakang, sa pamamagitan ng hita hanggang sa binti at paa. Bawat punto na hinawakan ng kanyang kamay ay parang naghahanap ng maliliit na switch na matagal nang nakasara sa dilim. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa rehabilitative medicine, pag-unawa sa anatomy, at karanasan mula sa holistic Asian therapy na matagal nang pinag-aralan. Ang ritmo ng kanyang mga kamay ay hindi nagpakita ng pag-aalinlangan, ngunit puno pa rin ng paggalang sa katawan ng pasyente na parang humihingi ng pahintulot kaysa sa pagpilit. Nang pumasok sa mas malalim na yugto ng stimulation, ikinabit ang low-level electrical stimulator sa ilang mahahalagang punto. Ang maliliit na signal light sa device ay patuloy na kumukurap. Ang halos hindi marinig na tunog ng aparato ay pinagsama sa paghinga ng mga tao sa silid na lumikha ng isang tensyonado ngunit kalmadong kapaligiran. Isang Filipino nurse ang maingat na gumamit ng mainit na tela sa bukong-bukong at binti. Ang isa pa ay patuloy na nagmamasid sa ekspresyon ng mukha, paghinga, at pinakamaliit na pagtugon ng prinsipe nang hindi kumukurap. Walang gaanong nagsasalita. Walang labis na pag-alo. Alam ng lahat na sa sandaling ito, ang katawan ang nagsasalita at ang kanilang tungkulin ay makinig ng malinaw hanggat maaari. Makalipas ang ilang minuto, muling kunot noo si Prinsipe Khalid. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito isang mabilis na paggalaw, kundi isang pakiramdam na parang may mahinang kuryente na dumadaloy sa dulo ng kanyang binti, na parang may hindi mabilang na maliliit na bagay na gumagalaw sa ilalim ng balat. Agad siyang tumingin kay Dr. Mendoza. Ang kanyang tingin ay puno ng tunay na pagkagulat, hindi pag-asa na pinilit ipakita, kundi isang pagyanig mula sa isang taong natuklasan na ang mga labi na matagal na niyang kinalalagyan ay maaaring may buhay pa sa loob. Naramdaman ni Dr. Mendoza ang ritmo na iyon. Hindi niya agad sinabi na ito ay tiyak na senyales ng paggaling. Ngunit sinabi lamang niya na manatiling kalmado at dahan-dahang maramdaman ang bawat bagay. Huwag masyadong pilitin ang sarili dahil minsan, mas mahusay na tumutugon ang katawan kapag hindi masyadong nagugulat ang isip. Ang mga salitang iyon ay may natatanging katangian ng Pilipino, hindi nagmamadali, hindi nagpapanatili ng kaguluhan, hindi nagpaparamdam sa pasyente na may karagdagang inaasahan sa pinakamahina na sandali, ngunit sa halip ay nakakatulong sa kanya na dahan-dahang tanggapin ang nangyayari ng malumanay. Pagkatapos ay dumating ang sandali na hinding-hindi makakalimutan ng lahat sa silid. Lumipat si Dr. Mendoza
at tumayo malapit sa dulo ng kama. Tahimik niyang tiningnan si Prinsipe Khalid at hiniling sa kanya na, "Subukang gawin ang isang bagay na sa loob ng 5 taon ay halos wala ng kahulugan. Subukang utusan lang muli ang kanyang paa." Ang kahilingang iyon ay tila simple, ngunit mabigat na parang bundok dahil hindi mabilang na beses na ginawa ni Prinsipe Khalid ito sa therapy room, sa kanyang pribadong silid, at sa mahabang gabi na walang nakakakita sa kanya. Dati ay nakatitig siya sa kanyang mga daliri sa paa hanggang sa mamula ang kanyang mga mata. Dati ay tahimik niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas ng loob, ngunit wala kailanman ang tumugon. Ang pinakamahirap ay hindi ang igalaw ang daliri sa paa, kundi ang maglakas loob na muling maniwala na ang utos mula sa kanyang utak ay maaaring makarating pa rin sa dulo. Dahan-dahang huminga ang prinsipe. Matatag na nakatitig ang kanyang mga mata sa dulo ng kanyang paa. Napakatahimik ng buong silid na halos marinig niya ang sarili niyang tibok ng puso. Walang gumagalaw. Ang mga dayuhang doktor na dati ay nagdududa ay nakatayo na ngayon ng tahimik na parang natatakot na ang masyadong malakas na paghinga ay makagambala sa sandaling iyon. 1 segundo ang lumipas, 2 segundo, 3 segundo, at pagkatapos, ang pinakamaliit na bagay ay nangyari. Gumalaw ang kanang hinlalaki ng kanyang paa. Hindi ito malaking galaw, hindi malinaw na baluktot, hindi isang malaking larawan na ipinapahayag ng malakas sa media, ngunit gumalaw ito ng totoo. Isang napakaliit na galaw, tulad ng maliliit na alon sa ibabaw ng tubig. Ngunit para sa mga nasa silid, ito ay parang ang buong lupa ay sabay-sabay na nayanig. Agad na tinakpan ng ina ng prinsipe ang kanyang bibig. Bumuhos ang luha ng hindi mapigilan. Ang ilang senior advisor ay umabante ng isang hakbang na parang hindi agad kayang tanggapin ng kanilang katawan ang nakita. 2 Filipino nurse ang nagkatinginan saglit. Agad na namula ang kanilang mga mata, ngunit sinubukan pa ring panatilihin ang kanilang profesional na kalmado. Samantala, ang mga dayuhang doktor na sumusubaybay sa kasong ito sa loob ng maraming taon ay may ekspresyon na parang isang bahagi ng kanilang mundo ang gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Ngunit ang pinakagulat sa lahat ay si Prinsipe Khalid mismo. Tiningnan niya ang dulo ng kanyang paa na parang hindi niya ito kilala dati. Ang pagiging matigas na ginamit niya upang protektahan ang kanyang puso sa loob ng maraming taon ay mabilis na gumuho. Ang mga matang dating tuyo ay dahan-dahang namula at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya naramdaman na ang kanyang katawan ay isang tahimik na bilangguan. Sa sandaling iyon, hindi niya naramdaman na gumaling na siya. Hindi niya naglakas loob na isipin ang tungkol sa pagtayo o pagbabalik sa kanyang normal na buhay. Ngunit naramdaman niya ng malalim na ang pinto na matagal nang nakasara ay bumukas na, isang makipot na siwang. At ang liwanag mula sa siwang na iyon ay sapat na maliwanag upang yanigin ang buong buhay niya. Kalmado pa rin si Dr. Mendoza tulad ng dati. Marahan lamang siyang tumango at sinabi, "Ngayon, hindi pa natin nanalo ang lahat, ngunit mayroon na tayong pinakamahalagang ebidensya." Nag-respond pa rin ang katawan. Ang mga salitang iyon ay hindi isang pagdiriwang. Ito ay ang matatag na paglalagay ng pag-asa sa lupa upang hindi ito lumipad ng mataas at bumagsak, ngunit hindi rin ito hayaang mawala muli. Gayunpaman, sa tahimik na kagalakan, may isa pang damdamin na nakatago sa puso ni Prinsipe Khalid, takot. Dahil ang matagal nang nabigo ay alam na ang pag-asa ay maaring mas masakit kaysa sa kawalan ng pag-asa kung sa huli ay muling gumuho ito. Kaya't hindi siya naglakas loob na ngumiti ng buo, hindi naglakas loob na magsalita ng marami. Tanging ang luha na namuo sa sulok ng kanyang mga mata at ang bahagyang panginginig ng kanyang paghinga ang nagsasabi na ang loob niya ay hindi na talaga pareho. Noong gabing iyon, walang sinuman ang direktang nagbanggit ng salitang himala, ngunit alam ng lahat sa silid na ang hangganan sa pagitan ng walang paraan at posible ay nalampasan na. At para sa isang tao na gumugol ng 5 taon na nakaupo sa malamig na hatol ng mundo, ang maliit na paggalaw ng isang daliri sa paa sa isang gabi sa Maynila ay maaaring hindi lamang isang pagtugon ng kalamnan, kundi ang pagbabalik ng dignidad, pag-asa, at ang pinakamahalagang patunay ng kwentong ito. Minsan, ang tinatawag ng mundo na katapusan ay marahil ang panahon lamang na hindi pa natin natagpuan ang tamang pinto.
Noong gabing iyon, matapos bahagyang gumalaw ang kanang hinlalaki ng paa ni Prinsipe Khalid, ang buong mundo ng mga tao sa silid ay tila nagbago. Bagaman sa labas ay kalmado pa rin ang lahat, walang sigawan, walang labis na pagpapakita ng kaligayahan na hindi gaanong karaniwan sa kulturang Pilipino kapag ang lahat ay marupok pa. Sa kaibuturan ng mga mata ng bawat isa, ang pagyanig ay mas malinaw kaysa sa anumang salita. Ang maliit na himala na kakaganap lamang ay hindi lamang nagpayanig sa paniniwala ng medical team at mga tagapayo, kundi nagpayanig din sa puso ng binatang matagal nang nakakulong sa kawalan ng pag-asa sa loob ng 5 buong taon. Alam ni Dr. Mendoza na napakahalaga ng sandaling ito dahil ang panahon na nagsisimulang tumugon ang katawan matapos ang matagal na kawalan ng galaw ay hindi oras para sa pagmamadali, kundi oras para sa katumpakan. Agad niyang inayos ang plano ng paggamot sa pamamagitan ng pag-uutos sa rehabilitation team na maghanda ng tuloy-tuloy na programa para sa kinabukasan at pinayuhan ang lahat na mula ngayon, ang dapat gawin ay hindi ang habulin ang malalaking resulta, kundi ang panatilihin ang ritmo ng paggising na ito. Hayaan ang sistema ng nerbiyos, kalamnan, sirkulasyon at pandama ng katawan na unti-unting muling kumonekta ng pinakamatatag. Kinaumagahan, gumising ang Maynila kasama ang banayad na sikat ng araw na sumisilip sa malalaking bintana ng espesyal na silid ng prinsipe. Gumising si Prinsipe Khalid na may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Ang malalim na bigat na naipon sa kanyang balakang at hita ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nag-anyaya ng kawalan ng pag-asa tulad ng dati. Sa halip, ipinaramdam nito sa kanya na ang kanyang ibabang katawan ay hindi na isang tahimik na disyerto. Tahimik siyang nakahiga sandali at sinubukan muling ibigay ang parehong utos sa dulo ng kanyang paa. Bagaman hindi pa malinaw ang pagtugon, ang pakiramdam lamang na ang utos na iyon ay hindi nawala sa kawalan, tulad ng dati ay sapat na upang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang hindi niya kontrolado. Sa umaga, dumating ang rehabilitation team ng ospital na may magalang na ngiti na Pilipino. Hindi sila nagsalita ng malalaking salita. Hindi nila inulit ang himala ng nakaraang gabi, kundi sinimulan ang bagong araw na may simpleng kilos na parang sinasabi sa pasyente na ang pinakamahalaga ay hindi ang maging excited sa nangyari, kundi ang tulungan itong patuloy na lumaki ng ligtas. Muling sinuri ng detalyado ni Dr. Mendoza ang prinsipe. Sinuri niya ang resistensya ng kalamnan, ang antas ng pagtugon ng nerbiyos, ang paghigpit sa malalim na layer ng kalamnan, pati na rin ang unti-unting pagbabago ng kalagayan ng isip ng prinsipe. Pagkatapos, nagsimula ang bagong yugto ng paggamot. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito pagluwag ng kalamnan at pagpapasigla sa mga partikular na punto tulad ng unang gabi, kundi nadagdagan din ang pagkakasunod-sunod ng pagkonekta ng katawan. Ginamit ni Dr. Mendoza ang mga teknik ng manu-manong therapy kasama ang maingat na pag-uunat ng mga kasukasuan, unti-unting tinutulungan ang pelvis, ibabang likod at mga binti na muling magkabalikan sa paggana. Ipinaliwanag niya sa prinsipe nang may paggalang na ang tunay na paggaling ay hindi lamang ang paggana muli ng nerbiyos, kundi ang muling pag-alala ng buong sistema ng katawan sa kanyang tungkulin tulad ng mga musikero sa isang malaking orkestra na matagal nang huminto sa pagtugtog at ngayon ay kailangang dahan-dahang makahanap ng ritmo upang muling magkabalikan. Kaya't ang stimulation ay naging mas malalim, mas detalyado at bahagyang mas mabigat. Nagsimulang maramdaman ni Prinsipe Khalid ang pananakit at paghigpit sa mga bahagi na matagal na niyang hindi naramdaman hanggang sa minsan ay kinailangan niyang magdikit ng ngipin upang hindi makawala ang tunog. Ngunit kahit na ang sakit na iyon ay nagdulot ng maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo, walang anumang sandali na gusto niyang huminto ang paggamot. Dahil sa bawat bigat, bawat panginginig, bawat maliit na kirot na dumaloy sa kanyang binti, nakakaranas siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anuman, ang pag-unawa na siya ay konektado pa rin sa katawan na ito. Matapos ang therapy at stimulation sa loob ng ilang panahon, sinimulan ni Dr. Mendoza ang pagsubok sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa daliri sa paa. Hiniling niya sa prinsipe na subukang isipin ang pag-angat ng kanyang kanang binti ng bahagya mula sa kama. Hindi nagmamadali,
Hindi malakas na paghila sa buong katawan, kundi subukang ipadala lamang ang intensyon tulad ng pagpapadala ng mahihinang utos ng paulit-ulit. Ipinikit ni Prinsipe Khalid ang kanyang mga mata sandali. Ang kanyang paghinga ay mas malalim at mas mabagal kaysa dati. Ang kanyang loob ay puno ng pag-asa at takot dahil ang paggalaw ng daliri sa paa ay maaaring isang magandang senyales, ngunit ang pag-angat ng binti ay ibang usapan. Nangangahulugan ito ng pagtawag sa mga kalamnan na mas mabigat, mas komplikado at mas matagal nang nawala sa alaala ng katawan. Sa unang segundo, walang nangyari. Sa sumunod na segundo, nanatili pa rin ang kama, ngunit pagkatapos ay bahagyang nanginig ang kalamnan sa hita. Agad na lumiit ang mga mata ng maraming miyembro ng healing team. Nakita nila ang parehong bagay, hindi isang walang direksyon na paggalaw, kundi isang pagtugon na may layunin sa loob, na parang sinusubukang sundin ng katawan ang utos na bumaba mula sa utak ng may matinding hirap. Kaunti pa, dahan-dahan, mahina na sinabi ni Dr. Mendoza. Muling huminga ng malalim si Prinsipe Khalid. Humigpit ang kanyang noo. Malinaw na tumibok ang mga ugat sa kanyang sentido. Ang kanyang buong katawan ay parang nangalap ng lahat ng lakas na mayroon sa mundo, at sa huli, umangat nga ang kanyang kanang binti mula sa kama, kahit na bahagya lang, ilang sentimetro lang, at nanginginig na halos hindi makontrol, ngunit umangat ito. Agad siyang nagmulat ng mga mata na parang hindi pa rin siya naniniwala sa nangyari. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na ang kalamnan sa kanyang binti ay hindi lamang tumugon sa panlabas na paghawak, kundi tumugon sa kanyang sariling layunin. Ang kapaligiran sa silid noon ay puno ng isang napakalaking damdamin na hindi maipaliwanag, ngunit nanatili pa rin kakaibang kalmado na Pilipino. Walang tumalon sa tuwa, walang sumigaw, dahil alam ng lahat na mayroong isang banal na bagay na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata, at sa ganitong mga panahon, ang paggalang sa himala ay mas mahalaga kaysa sa labis na pagpapakita ng damdamin. Ang ina ng prinsipe, na nakatayo sa tabi, ay may luha na muling namuo sa kanyang mga mata. Idinikit niya ang kanyang kamay sa dibdib, na parang nagpapasalamat sa isang bagay na higit sa mga salita. Hindi hinayaan ni Dr. Mendoza na masayang ang sandaling iyon. Matapos pahingahin ang katawan upang umangkop, pinatulong niya ang physiotherapy team na maingat na ayusin ang prinsipe sa posisyon ng pag-upo sa gilid ng kama. Sa puntong ito, hindi lamang ito paggamit ng lakas ng binti, kundi may kinalaman sa balanse, core strength, at ang nawawalang kumpiyansa sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang binuhat si Prinsipe Khalid. Ang bawat galaw ay nagdulot sa mga kalamnan sa likod at tiyan na magtrabaho ng husto na halos nakalimutan na niya kung paano ito. Ang pagkahilo, paghigpit at panginginig ay nagdulot sa kanya na magdikit ng ngipin, ngunit nang matagumpay siyang nakaupo nang hindi bumabagsak agad, malinaw na nagbago ang kanyang mga mata. Hindi na ito mga mata ng isang nawawalan ng pag-asa. Mula sa posisyong nakaupo, tinitigan siya ni Dr. Mendoza sandali, na parang tahimik na tinatasa ang lahat, at pagkatapos ay hiniling sa rehabilitation team na dalhin ang isang walker sa silid. Ang utos na iyon ay nagdulot sa marami sa silid na huminga ng pabigat dahil kahit na ang pag-angat ng binti at pag-upo ay mahalagang hakbang, ang pagtapak sa mga binti ay isa pang ganap na usapin. Si Prinsipe Khalid mismo ay nagpakita ng malinaw na pag-aalinlangan. Ang takot ay dumaloy sa kanyang puso ng marahas. Hindi lamang takot na matumba, hindi lamang takot na masaktan, kundi takot na kung susubukan niyang umabot doon at hindi tumugon ang kanyang katawan, ang pag-asa, nakakaganap lamang, ay maaaring muling gumuho sa harap ng kanyang mga mata. At para sa isang taong paulit-ulit nang nawalan, walang sakit na mas nakakatakot kaysa sa muling pagpulot ng mga pira-pirasong pag-asa. Naramdaman ni Dr. Mendoza ang takot na iyon, kaya't hindi siya nagsalita. Nang may masiglang pagpapakilos, hindi siya nagsabi na lumaban ng mababaw. Dahan-dahan lamang niyang sinabi, "Ngayon, hindi natin pinapatunayan kung malakas ang mahal na prinsipe o hindi. Makikinig lamang tayo sa katawan kung gaano ito kahanda at dahan-dahang lumakad ng paunti-unti. Walang sinuman ang nagpipilit na gawin itong perpekto ngayon. Basta't maglakas loob na subukan ng tapat sa kung ano ang naroroon na, sapat na." Ang mga salitang iyon ay parang nag-alis ng isang bigat mula sa dibdib ng prinsipe.
Sa tulong ng rehabilitation team, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang dalawang paa sa sahig. Ang malamig na pakiramdam mula sa sahig ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga talampakan na matagal ng parang walang buhay nakakatakot. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mas naging malinaw ang panginginig mula sa magkabilang kalamnan habang lalong humigpit ang hawak niya sa walker. Pagkatapos, sa tulong ng dalawang buhay sa kanyang tabi at sa lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya sa mundo, dahan-dahang itinulak ni Prinsipe Khalid ang kanyang katawan. Ang sandali na iyon ay tumagal na parang walang hanggan. Nanginginig ng husto ang kanyang dalawang binti. Bahagyang gumalaw ang kanyang core. Ang bawat kalamnan ay sumigaw sa pagpipilit. Ngunit nakatayo nga siya. Hindi perpekto, hindi matatag, hindi matikas, ngunit nakatayo nga siya. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan mula pa noong nakaraang gabi ay tahimik na bumuhos sa wakas dahil minsan ang tao ay hindi umiiyak dahil sa kahinaan, kundi umiiyak dahil ang ilang katotohanan ay napakaganda para tanggapin ng puso. At para kay Prinsipe Khalid, ang sandali na muling naramdaman ng kanyang dalawang talampakan, ang bigat ng kanyang sariling katawan, ay ang sandali na ang kanyang dignidad, pag-asa, at ang kanyang pagkatao na matagal nang nagkawatak-watak, ay nagsimulang muling dumaloy pabalik sa kanya bahagi-bahagi. Sa araw na iyon, hindi pa siya nakakalakad ng malayo, hindi pa siya nakakagalaw ng malaya, hindi pa siya bumabalik sa dating siya, ngunit ang himala ay hindi na lamang isang pag-alo. Nagsisimula na itong magkaroon ng bigat, temperatura, panginginig sa kalamnan, pawis, luha, at ang pinakamahalaga, nagsisimula na itong maging isang katotohanan na nahahawakan ng kanyang sariling katawan. Matapos ang sandali na ang bigat ng kanyang buong katawan ay bumagsak sa kanyang dalawang binti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi lamang naramdaman ni Prinsipe Khalid na nakatayo siya, kundi naramdaman niya na parang mayroong isang bagay sa kanyang puso na dating nawasak na ay tahimik na muling binubuo. Ang panginginig sa kalamnan ay naroon pa rin. Ang paghinga ay hindi pa regular. Ang kanyang mga palad ay mahigpit pa ring nakakapit sa walker. Ngunit sa kaibuturan, mayroong isang hindi nakikitang pagbabago na nangyayari ng sabay-sabay. Nagsimula siyang maniwala sa unang pagkakataon na ang katawan na ito ay maaaring hindi isang bilangguan habang buhay. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Dr. Mendoza na ang napakalaking sandali na iyon ay ilayo ang sinuman sa katotohanan. Maingat niyang ipinaliwanag sa prinsipe na ang pagtayo ay hindi ang katapusan ng paggamot kundi ang unang pinto lamang. Sa likod ng pintong iyon, may mahaba pa ring daan. Ang mga kalamnan na matagal nang hindi nagagamit ay mahina pa. Ang sistema ng balanse na dating natutulog ay kailangan pang gisingin ng paunti-unti at ang takot na nakatago sa puso ay kailangan ding gamutin kasabay ng mga tissue at nerbiyos. Kung masyadong nagmadali, ang mahirap na gumaling ay maaring mabilis na muling bumalik. Kaya't sa mga sumunod na umaga, ang iskedyul ng rehabilitasyon ni Prinsipe Khalid ay inilatag ng detalyado, tulad ng isang maselang gawain na nangangailangan ng sining at siyensya. Bawat sandali ng araw ay may kahulugan, mula sa malalim na therapy sa umaga, pagsasanay sa core control at pagtapak sa mga binti sa hapon, pagpapasigla ng nerbiyos at partikular na pisikal na therapy sa hapon, hanggang sa pagluwag ng kalamnan at pagsasanay sa paghinga sa gabi. Ang rehabilitation team ay hindi nagmadali sa mga resulta upang magmukhang kahanga-hanga, kundi dahan-dahang inilatag ang pundasyon ng pagbabalik sa paggamit ng katawan ng pinakamatatag na isang natatanging katangian ng pangangalagang Pilipino na nagpapahalaga sa pagiging tama, pagpapatuloy, at pagiging maselan, higit pa sa pagiging marangya. Sa mga unang araw ng aktwal na pagsasanay sa paglalakad, halos ganap na nakadepende pa rin ang prinsipe sa walker. Bawat hakbang ay kapalit ng matinding konsentrasyon, at halos lahat ng lakas ng loob na mayroon siya, kaunti lamang ang kaya niyang iangat ang kanyang paa, umabante ng matigas, at ibinaba ng maingat na parang ang lupa sa harap niya ay isang yelo na handang mabasag anumang oras. Minsan, kapag masyado siyang matagal na nakatayo, nanginginig ang kanyang mga kalamnan na parang babagsak ang buong katawan, ngunit sa bawat pagkakataon na halos mawalan siya ng lakas, ang Filipino Rehabilitation Team ay hindi nagsasalita ng walang laman na pag-alo.
nandoon lamang sila ng matatag, tumutulong sa paghanap ng ritmo, tumutulong sa pagpapaalala sa kanya na huminga, tumutulong sa pagpapahiwatig na ang maliit na hakbang ay hakbang pa rin, at walang sinuman ang umaasa na ang buhay na huminto sa loob ng 5 taon ay makakatakbo sa loob lamang ng ilang araw. Ang ganitong uri ng kagandahang loob ang unti-unting pumasok sa puso ni Prinsipe Khalid. Sa loob ng maraming taon, nakatagpo siya ng napakahuhusay na doktor, mga doktor na may pandaigdigang reputasyon, at mga sistema ng paggamot na napakabago na halos walang depekto. Ngunit madalas, naramdaman niya na siya ay isa lamang kaso, isang medikal na problema na kailangang suriin, ayusin, at malinaw na tapusin ang resulta. Ngunit sa Pilipinas, nagsimula siyang maramdaman ang isang bagay na iba. Dito, walang sinumang tumingin sa kanya bilang isang prinsipe lamang, walang sinumang tratuhin siya nang may paggalang na lumilikha ng distansya, ngunit walang sinumang nagparamdam sa kanya na siya ay isa lamang pinsala sa isang film. Nakita siya ng lahat bilang isang tao na naghihirap at sumusubok na bumalik sa kanyang sariling buhay ng buong lakas. Isang Filipino nurse ang madalas na nagdadala ng mainit na tubig sa kanya pagkatapos ng ehersisyo, kasama ng isang banayad ng ngiti. Ang isa pang batang physical therapist ay paulit-ulit na ipinapakita ang mga ehersisyo nang hindi nagpapakita ng pagkabagot. Si Dr. Mendoza mismo, bagaman maraming responsibilidad, halos sa bawat pagkakataon na dumating upang suriin, hindi lamang niya tinatanong kung gaano ang sakit o kung ilang degree ang kaya niyang igalaw. Madalas niyang tinatanong kung nakatulog siya ng maayos kagabi, kung may kinakatakutan siya, o kung gaano kahanda ang kanyang puso ngayon. Ang mga tanong na ito ay tila hindi nauugnay sa paglalakad, ngunit sa katunayan, tinatamaan nila ang ugat ng paggaling dahil ang isang tao ay hindi kailanman tunay na makakatayo kung ang kanyang puso ay nakahiga pa rin sa sahig. Habang unti-unting lumipas ang mga araw, mas nasanay si Prinsipe Khalid sa ritmo ng buhay sa Maynila. Mula sa bintana ng kanyang espesyal na silid, nakita niya ang lungsod sa ibang paraan na hindi niya inaasahan. Ang trapiko ay naroon pa rin, ang mga tao ay nagmamadali pa rin, umuulan pa rin at humihinto ng walang babala. Ngunit sa ilalim ng kaguluhan na iyon, mayroong palaging nakatagong init. Nagsimula siyang mapansin na maraming Pilipino ang may pagod na mukha ngunit hindi matigas. May magalang na paraan ng pakikipag-usap nang hindi nagkukunwari at ngumingiti sa isa't isa kahit sa maliliit na bagay. Ang mga bagay na ito ay tila hindi direktang nauugnay sa medisina. Ngunit dahan-dahang ipinaunawa sa kanya kung bakit iba ang pakiramdam ng paggamot dito. Dahil hindi ito nakabatay lamang sa teknolohiya o reputasyon, kundi nakabatay sa isang kultura na tunay na nagpapahalaga sa pagkatao ng bawat isa. Ang pagbabago na iyon ay lalong naging malinaw sa bawat araw ng pagsasanay. Dati, sumusunod lamang ang prinsipe sa mga utos dahil ayaw niyang biguin ang kanyang ina. Ngayon, nagsimula siyang magsanay nang may sarili niyang layunin. Binibilang niya ang kanyang mga hakbang, naalala niya ang pakiramdam ng bawat bahagi ng kalamnan, tinatanong niya ang mga prinsipyo ng paggamot, interesado kung bakit kailangan ayusin ang balakang, bakit kailangan magsanay sa paglilipat ng bigat, bakit mahalaga ang paghinga tulad ng lakas ng binti. Ipinaliwanag ni Dr. Mendoza ang lahat ng may pasensya na ang paglalakad ay hindi lamang tungkol sa binti, kundi ito ay ang koordinasyon ng buong katawan, mula sa paghinga, core, balanse ng isip, hanggang sa paniniwala na mayroon ng isang tao sa kanyang sarili. Dahil kung hindi pinapayagan ng puso na lumakad, madalas na nag-aalangan din ang katawan. Mula sa mga hakbang na ganap na nakadepende sa walker, nagsimula siyang lumipat sa paglalakad sa pagitan ng parallel bars sa rehabilitation room. Mahigpit ang hawak ng kanyang 2 kamay sa bar sa simula. Ang kanyang katawan ay matigas at hindi natural, ngunit ang malinaw na kaibahan mula sa unang araw ay, sa bawat pagkakataon na umangat at bumaba ang kanyang paa, hindi na lamang siya sumusunod sa sinasabi. Nararamdaman na niya ang bawat hakbang mismo. Nararamdaman kung paano lumalapat ang kanyang talampakan sa sahig, kung paano siya nagtatapak, kung paano bahagyang umiikot ang kanyang balakang, at kung paano pinananatili ng kanyang katawan ang balanse. Ang pakiramdam na matagal nang nawala ay bumabalik na sa bawat layer.
na parang muling isinusulat ng buhay ang mapa ng dating landas sa kanyang katawan. Isang araw, matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na pagsasanay, tahimik na pinanood siya ni Dr. Mendoza ng matagal bago tumango sa rehabilitation team na lumayo ng bahagya sa normal. Ang utos na iyon ay agad na nagpabilis sa tibok ng puso ng prinsipe dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ngayon, hindi na nila siya hahawakan ng malapit tulad ng dati. Maaaring naroon pa rin sila sa tabi, ngunit hindi na siya aalalayan sa buong daan. Nakatayo siya sa gitna ng parallel bars, bahagyang mabigat ang paghinga, pawis ang kanyang mga palad, nakatitig ang kanyang mga mata sa unahan na parang isang taong tumitingin sa kabila ng kanyang sariling takot. Hindi gaanong nagsalita si Dr. Mendoza. Sinabi lamang niya na, dahan-dahan, paunti-unti. Huwag maglakad ng maganda, maglakad lamang ng totoo. Ang pangungusap na iyon ay simple ngunit napakalalim dahil inalis nito sa kanya ang lahat ng inaasahan at iniwan lamang ang katotohanan sa harap niya. Hakbang, ang sumunod na hakbang at ang susunod. Binitiwan ni Prinsipe Khalid ang isang hawakan ng bar. Bahagyang kumurba ang kanyang katawan ngunit hindi bumagsak. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binitiwan ang isa pa. Ang katahimikan sa buong silid ay napakalalim na parang bumagal ang oras. Inilakad niya ang kanyang kanang paa sa harap nang maingat, inilapag ito. Sumunod ang kaliwang paa ng isa pang hakbang. Pagkatapos, isa pang hakbang at isa pang hakbang. Sa pagkakataong ito, walang kamay na humahawak sa kanya. Naglalakad siya mag-isa. Kahit na hindi pa siya matatag, kahit na matigas pa, at kailangan niyang gamitin ang halos lahat ng kanyang konsentrasyon, ang bawat hakbang na nangyari sa silid na iyon ay malinaw na ebidensya na hindi na lamang siya isang pasyente na mahusay na tumutugon. Nagsisimula na siyang muling maging isang tao na kayang gumalaw mag-isa. Nang makarating sa dulo ng parallel bars, huminto siya sandali bago lumingon. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang namuo ay hindi luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng isang taong nakaramdam ng kalayaan sa unang pagkakataon matapos ang higit sa kalahating dekada sa dilim. Ang kanyang ina, na nagmamasid sa labas, ay umupo ng mahina dahil mahina ang kanyang mga tuhod sa labis na damdamin. Samantala, pinanatili pa rin ng buong rehabilitation team ang kanilang kalmado na Pilipino, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning ng hindi maitago. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Prinsipe Khalid ang isang bagay na hindi niya naunawaan dati. Ang tunay na paggamot ay hindi lamang ang pagpapaandar muli ng katawan, kundi ang unti-unting pagbabalik ng pananampalataya sa isang tao, ang kakayahang maniwala na ang bukas ay maaaring maging iba sa kahapon. At iyon ang ibinibigay sa kanya ng Pilipinas, hindi lamang kasanayang medikal, hindi lamang isang paraan ng paggamot na iba sa mundo na kilala niya, kundi ang pagkakita sa kanya bilang isang buong tao, ang kanyang katawan, isip, takot, dignidad, at ang kanyang pagkatao na hindi pa rin nawawala. Mula sa araw na iyon, hindi na siya ang prinsipe na naghihintay ng paggamot sa isang wheelchair. Hindi rin siya isang lalaking ganap na gumaling. Ngunit siya ay naging isang bagay na mas mahalaga, isang taong unti-unting muling isinisilang, hakbang-hakbang, sa pamamagitan ng kanyang sariling dalawang binti. Matapos ang araw na nakalakad si Prinsipe Khalid mag-isa sa loob ng rehabilitation room, ang balita na dati ay walang naglakas loob na asahan ay mabilis na nakarating sa Dubai, libu-libong kilometro ang layo. Ngunit ang balita na iyon ay hindi dumating sa anyo ng chismis na labis na pinaganda, kundi dumating kasama ng nanginginig na tinig ng mga malapit sa kanya, maikling larawan mula sa team ng pangangalaga, kumpirmasyon mula sa mga espesyalista na dating napakamaingat at ang pinakamahalaga, ang hindi maikakaila na pagbabago sa prinsipe mismo. Sa palasyo sa Dubai, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa pribadong silid ng pagpupulong ng pamilya. Ang mga dating nakakarinig lamang ng mga medikal na ulat na puno ng mga salitang nananatili, limitado, at hindi malamang na bumalik, ay nakatanggap na ngayon ng isang bagong hanay ng mga salita na halos imposibleng paniwalaan. Nakakatayo na siya, nakakatapak na siya, nakakalakad na siya mag-isa.
Ang mga salitang ito ay nagdulot sa mga taong matagal nang kasama sa usaping ito na hindi agad makatugon. Minsan, ang katotohanan na mas maganda kaysa sa inaasahan ay nagpapatahimik sa mga tao tulad ng masamang balita. Ang ina ni Prinsipe Khalid ang pinakagulat. Hindi siya ang nagsisimula pa lamang umasa, kundi ang matagal nang umaasa na halos masaktan sa salitang ito. Siya ang yumakap sa kanyang anak noong araw na sinabi ng mga doktor mula sa maraming bansa na kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Siya ang nakakita sa mga mata ng kanyang anak na unti-unting lumalabo sa bawat taon at siya ang pumili pa ring dalhin siya sa Pilipinas kahit hindi niya alam kung ano ang magiging dulo. Nang marinig niya ang pinakabagong ulat mula sa kanyang team, bumuhos ang luha ng hindi mapigilan dahil ang matagal na niyang hinihintay ay sa huli ay hindi na lamang isang pag-alo. Ngunit gayunpaman, ayaw niyang maniwala sa pamamagitan lamang ng pakikinig. Kailangan niyang makita sa kanyang sariling mga mata, kailangan niyang maramdaman sa kanyang sariling puso nang malinaw na ang kanyang anak ay nakatayo na muli sa mundong ito. Kaya't mabilis na inihanda ang isang paglalakbay patungong Maynila, ngunit kahit na ito ay isang royal entourage, ang nagtulak sa paglalakbay na ito ay hindi formalidad, hindi pagpapakita ng kapangyarihan o pagsusuri sa pamantayan ng ospital, kundi ang paghatak mula sa puso ng isang ina na gustong makarating sa sandali na muling makatayo ang kanyang anak. Sa araw na dumating ang reyna at ang delegasyon mula sa Royal Court sa ospital sa Maynila, banayad ang halumigmig ng mainit na panahon matapos huminto ang ulan. Ang banayad na sikat ng araw ay bumagsak sa mga bintana ng gusali na lumilikha ng malambot na mga anino. Lahat ay tila napakatahimik na halos hindi ka panipaniwala na sa loob ng ilang minuto, mangyayari ang isang sandali na magbabago sa kasaysayan ng buhay ng buong pamilya. Dito, sa loob ng Rehabilitation Center, hindi inihanda ni Dr. Mendoza at ng kanyang team ang isang malaking palabas upang makagawa ng impresyon. Walang marangyang seremonya ng pagtanggap, walang labis na salita. Mayroon lamang simpleng pagiging Pilipino na may malalim na nakatagong paggalang. Pinili nilang ibigay ang pinakamahalagang sandali sa pamilya, hindi sa isang palabas dahil sa kultura ng Pilipinas. Lalo na kapag nauugnay sa pagdurusa at paggaling, ang pinakatunay na bagay ay palaging simple. Nang bumukas ang pinto ng rehabilitation room, nakita ng ina ni Prinsipe Khalid ang kanyang anak na nakasuot ng damit pang therapy, hindi nakaupo sa wheelchair, hindi nakahiga ng walang lakas, kundi nakatayo sa tabi ng parallel bars gamit ang kanyang sariling dalawang binti. Sa isang larawan lamang na iyon, ang buong mundo niya ay tila huminto. Humarap si Prinsipe Khalid sa kanyang ina. Agad na namula ang kanyang mga mata. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Hindi na kailangan ng anumang ulat. Dahil sa tingin ng dalawa sa isa't isa, ang kwento ng buong 5 taon ay naroon lahat. Ang mga gabi ng tahimik na pag-iyak, ang mga araw na kailangang paulit-ulit na pakinggan ang malupit na diagnosis, ang walang silbi na pagtatangka, ang pagod na halos mawalan ng pag-asa, at ang pagmamahal na hindi pa rin bumibitaw. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumakad. Ang unang hakbang ay mabagal. Ang ikalawang hakbang ay matigas pa rin. Ang ikatlong hakbang ay kailangan pa rin gamitin ang lahat ng kanyang konsentrasyon. Ngunit ito ay totoo na paglalakad. Paglalakad, gamit ang mga binti na dati ay hinatulan ng mundo na hinding-hindi na magagamit muli. Itinaas ng reyna ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang bibig. At ang luha ay bumuhos na parang isang dam na biglang gumuho. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang marangal na kilos ng royalty dahil sa sandaling iyon, hindi na siya isang kinatawan ng royal court, hindi na siya isang mataas na babae, kundi isang ina lamang na nakakita sa kanyang anak na nakatayo sa harap niya matapos isipin na hinding-hindi na niya makikita ang larawan na ito sa kanyang buhay. Nang lumapit ang prinsipe, niyakap niya ito ng mahigpit, halos walang pakialam sa mga tingin ng sinuman. Ang paghikbi na matagal na niyang pinipigilan sa loob ng maraming taon ay lumabas ng hindi mapigilan. Hindi rin kayang pigilan ni Prinsipe Khalid ang damdamin na iyon. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit, tulad ng isang binata noong araw na wala pa siyang posisyon, walang pasanin, walang tingin ng mundo sa kanyang balikat. Mayroon lamang isang ina at isang anak
nakakabalik lamang sa buhay. Maraming miyembro ng entourage ang tumalikod dahil namuo ang luha sa kanilang mga mata na hindi nila maitago. Maging ang mga bodyguard na matagal nang sumusunod sa prinsipe at sinasanay ang kanilang sarili na maging matigas ay mayroong pa ring kailangang tumayo ng tahimik at yumuko ang ulo upang itago ang kanilang pagkagulat. Nakita nila siya mula noong araw na siya ay puno ng enerhiya. Nakita ang dahan-dahang pagbagsak ng isang tao na sa labas ay mayroong lahat. Ngunit sa loob ay unti-unting nawawalan ng pinakamahalagang bagay. Kaya't ang makita siyang lumakad pabalik sa kanyang pamilya ngayon ay hindi lamang isang larawan ng paggaling, kundi isang larawan ng dignidad na bumalik, isang larawan ng isang buhay na ayaw matapos sa hatol ng mundo. Matapos dahan-dahang humupa ang paunang pagkagulat, bumaling ang reyna kay Dr. Mendoza. Ang kanyang mga mata ay basa pa rin, ngunit puno ng pinakamalalim na pasasalamat. Nagpasalamat siya sa isang boses na halos gumuho mula sa kanyang dibdib. Hindi pasasalamat bilang diplomatikong kagandahang asal, kundi pasasalamat bilang isang ina na alam na walang yaman, kapangyarihan, o karangalan sa mundo ang makakatumbas sa makita ang kanyang anak na muling tumayo. Tinanggap ni Dr. Mendoza ang kanyang mga salita ng may mapagkumbabang kilos na Pilipino. Hindi niya inangkin ang tagumpay na iyon para sa kanyang sarili. Hindi niya sinabi na gumawa siya ng himala, kundi idiniin niya na ang nangyari ay resulta ng maraming bagay na pinagsama. Ang kooperasyon ng rehabilitation team, ang disiplina ng prinsipe, ang suporta ng pamilya, at higit sa lahat, ang kakayahan ng katawan ng tao na minsan ay may nakatagong potensyal na higit pa sa inaakala natin kung bibigyan lamang ng tamang pagkakataon at pangangalaga na tumitingin sa buong tao. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa reyna dahil nagsimula siyang maunawaan ang isang bagay na mas malalim kaysa sa agarang tagumpay. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng akses sa pinakamahusay na teknolohiya, pinakamalaking pondo at pinakasikat na eksperto. Ngunit sa Pilipinas, ang nagbago sa lahat ay hindi ang karangyaan, hindi ang pagpapahayag ng kapangyarihan, kundi ang pagtingin sa kanyang anak bilang isang buong tao. Nakikita ang parehong pisikal na sugat, ang naipon na tensyon, ang takot, ang katahimikan, ang pagkawala, at ang dignidad na natitira pa rin sa loob. Iyon mismo ang nagdulot sa ospital na ito at sa bansang ito ng Pilipinas na unti-unting baguhin ang kahulugan sa mga mata ng mga bisita mula sa gitnang silangan. Hindi na lamang ito ang bansa kung saan nagpapagamot ang kanyang anak. Hindi na lamang ito ang destinasyon na sinubukan nila dahil wala na silang ibang pagpipilian, kundi nagiging lugar ito na tunay na nagbabago sa kapalaran ng isang royal family, isang lupain na nagpaparamdam sa isang pamilya na dating nag-iisip na mayroon na silang lahat, na may ilang bagay sa mundong ito na hindi nabibili ng pera, ngunit maaaring mangyari sa tamang kaalaman, tamang puso, at isang kagandahang loob na ayaw iwanan ng tao sa kanyang pinakamalaking kawalan ng pag-asa. Sa gabing iyon, sa ilalim ng banayad na ilaw sa lounge, isang tahimik at malalim na pag-uusap sa pagitan ng delegasyon mula sa Dubai at ng Filipino Medical Team ang nagsimula. Ang mga salitang pinagpalitan ay hindi lamang tungkol sa susunod na yugto ng paggamot, kundi mayroon ding isang bagay na mas malaki na nakatago doon. Nagsimula silang magsalita tungkol sa konsepto ng holistic medicine, tungkol sa posibilidad ng pagpapalitan ng kaalaman, at tungkol sa kung ano ang natanggap ng pamilya ng prinsipe mula sa Pilipinas, higit pa sa mga resulta ng klinika. Dahil kapag ang isang tao ay nakabalik sa buhay ng halos hindi ka panipaniwala, ang kwentong iyon ay hindi na maaaring manatili lamang sa loob ng hangganan ng pamilya. Ang kwento ni Prinsipe Khalid ay unti-unting nagbabago mula sa kwento ng isang pasyente tungo sa isang bagay na mas malaki, isang patunay na ang dalawang mundo na dating nagkatinginan sa pamamagitan ng distansya at pagkiling ay maaring magkonekta sa pamamagitan ng pagdurusa, awa, at kaalaman na tunay na gumagalang sa tao. At sa gabing iyon, sa Maynila, ang lungsod na dating huling destinasyon lamang ng isang mahina na pag-asa ay unti-unting nagiging tulay na nagkokonekta sa mga puso ng dalawang kultura ng malalim na may ilang hakbang ng isang tao bilang simula ng lahat. Sa huling linggo ng paggamot,
Hindi na lamang si Prinsipe Khalid ang lalaking muling nakatayo, kundi isang taong tunay na nakabalik sa kanyang sariling buhay. Mas naging matatag ang kanyang paglalakad. Hindi pa perpekto ang kanyang mga hakbang tulad noong bago ang aksidente, ngunit sa bawat hakbang, mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa pagiging perpekto na nakatago doon. Iyon ay kalayaan, dignidad, at pag-asa na muling nagsindi sa kanyang puso. Sa umaga ng araw na kailangan niyang umalis sa Pilipinas, ang kapaligiran sa ospital ay kalmado at mainit tulad ng dati. Ang medical team, mga nurse, at mga physical therapist ay nakatayo upang magpaalam na may banayad ng ngiti. Tiningnan sila ni Prinsipe Khalid sandali bago yumuko ng may tunay na paggalang mula sa kanyang puso dahil alam niya na ang natanggap niya mula sa lupaing ito ay hindi lamang paggamot kundi ang pagkakita sa kanya bilang isang buong tao, ang kanyang sakit, takot at halaga na hindi nawala. Nang bumalik siya sa Dubai, ang kanyang kwento ay hindi lamang naging isang kahanga-hangang balita sa Royal Court, kundi naging isang pag-uusap na nagdulot sa mga tao na muling isaalang-alang ang mga dating paniniwala tungkol sa medisina, paggaling, at ang halaga ng pagtingin sa buong tao, hindi lamang sa mga sintomas na lumalabas. At iyon ang pinakamalalim na aral ng kwentong ito. Minsan, ang tinatawag ng mundo na kawalan ng pag-asa ay hindi nagtatapos dahil wala ng tunay na paraan ng buhay, kundi dahil hindi pa natin natagpuan ang mga mata na sapat na malalim upang makita na sa ilalim ng katahimikan ng katawan at puso, mayroong palaging buhay na naghihintay na gisingin muli.